Dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Bumaba ang bilang ng mga may trabaho. Mula 51.56 million noong Setyembre, naging 51.16 million na lamang ito noong Oktubre. Kaya naman ang unemployment noong October tumaas din. Lampas 2.5 million na ang walang trabaho, mas mataas kumpara sa 2 million noong Setyembre. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bunsod ito ng epekto ng mga bagyo at pagtaas ng mga pumapasok sa labor force ng Pilipinas. And so we are seeing this, pag may huge or substantial increase sa ating labor force participation, unfortunately, hindi lahat na-absorb ng ating labor market as employed. Naitala naman ang top 4 employment sectors sa buwan ng Oktubre, ang agrikultura, public administration at defense, accommodation at food services at manufacturing. Sa usapin naman ng arawang sahod, nananatiling nasa tuktok ang mga nasa armed forces na sinundan ng mga manager, professionals, technicians at clerical workers. Tumaas din ang underemployment dahil lumampas na sa 5.8 million ang mga Pilipinong kulang ang oras ng trabaho o di angkop sa kanilang skills ang ginagawang hanap buhay. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nananatiling stable ang labor market at itutulak ng pamahalaan ang mas malawak na pag-angat ng skills ng mga manggagawa, kabilang ang digital literacy, green technology at higher value services. Umabot naman sa 41.3 hours kada linggo ang average working hours o ang kadalasang inilalagi sa trabaho ng mga Pilipino, mas mataas kumpara sa 40.5 hours noong Setyembre. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.